Magandang hapon po. Ito po si Jonathan Silvestre, ang bago niyong katuwang sa pag-asenso. At ang inyong entrepreneur, Tina Marasigan. Sumahan niyo po kami sa hapong puno ng impormasyon, kaalaman at public service mula sa mga inspiring story ng mga bidang negosyante at mga diskarte ng mga Pinoy vendors. Plus, mga livelihood kits na madaling matutunan at madaling kitain. At iba pang information na inyong kakailangan sa inyong negosyo. Meron din tayong mga payo galing sa mga business expert. At ang public service na magbibigay sa inyo ng pangkabuhayan showcase para sa ating mga deserving na kababayan. Dito lang sa pinakabago At naiibang programa, pangkabuhayan sa telebisyon, ang Bidang Pinoy! Ngayong hapon, tingnan naman po natin ang unang success story ng Bidang Pinoy. Ano ba, Jonathan, na ang initial capital ng ating Bidang Pinoy ay 100 pesos lang. Kaya panigurado na marami tayo mabibigyan ng hanap buhay. Dahil sa, miski maliit lang ang pera mo, pwede ka mag-umpisa. Ating saksihan ang very inspiring story ng ating Bidang Pinoy na si Miss Cora de la Cruz. Sa pagnenegosyo, maliit man ang puhunan, kaya itong mapagyaman. Ihahatid namin sa inyo ang success story ng ating unang Bidang Pinoy. Magandang hapon mga kasambahay. Pinakikilala ko po sa inyo ang ating unang Bidang Pinoy na si Miss Cora de la Cruz. Siya po ay tiga Santa Maria, Bulacan. Magandang hapon po, Magandang tita. hapon naman. Ano pong gusto niyong itawag ko sa inyo, tita? Inang Cora na lang. Inang Cora. Okay, Lola Cora. Inang Cora, sino ba si Bidang Pinoy? Hindi ko mamalaman kung paano niyo ako sinabing bide. Kasi- Kasi ganito, kami napakasimple lang. Parang wala namang pangarap na gano'n sa buhay. Kaya lang, ang mother ko noon sakitin. Kailangan ako'y kumita. Kailangan maghanap buhay ako. Doon ako nagsimula. 4 kilong tela na binibili namin sa Divisoria. Apo. Na binebenta ko sa mga bangketa hanggang mapalaki ko ng paunti-unti. Kaya ang nangyari sa amin na umpisa ng pagninegosyo, isang maliit na nagtutuloy-tuloy na paunti-unting napapalaki ko sa pamamagitan din ng pagbibigay ng trabaho sa ibang tao. Inang Cora, gusto ko pong malaman kung paano kayo nagsimula dun sa sinasabi niyong kayo ang namuhunan dun sa mga kaibigan mo. Nung primero, nagsimula ako, tela hawak ko. Okay. Pinapihan ko sila ng tela naming paninda. Ayun. Tapos noong humina naman yung tela, at ang gusto ng tao ay mga ready-made na. Ready-made na. Gumawa kayo ng duster. Gumawa ko, silang lahat din, pinag-ready-made ko. Okay. Para kung ano yung hawak ko, yun din ang hawak nila. Iba-iba lang ang pinagtitindahan namin. So in other words, saan sila kumuha ng makina? Yung makina na yun, kanila na siguro. O kanila na. Yung Binigyan sa nyo akin, lang sila ng telang puhunan Oo, para kasi, gumawa ng duster. Ano mula sa pagtetela kasi nagkapuhunan na sila. Ayun. Kaya pwede na sila talagang unti-unti magpatahe dahil nagsimula na nga sila na halos kaalinsabay ko. Matanong ko po kayo, bago nyo sinimulan, ilan po ang tao nyo na inumpisahan? Siguro nag-umpisa ako ng 10 ang mananahin. 10 sa inyo po ang mga makina lahat. Oo. Meron Kaya- kayo isang lugar na garments na Sa bahay-bahay Bahay lang. nag-umpisa ako. so hiwa-hiwalay pa rin. Bahay-bahay. Hiwa-hiwalay pa rin. Tapos, saka noong bandang naglagay ako ng sarili ng tahian sa bahay namin. Ayun. Pag-aras ng tahi, mahirap yung nasa labas. Ayun. So, ilan po ang makina nyo nung nagsimula kayo sa sarili nyong bakuran? Hindi ko na mabilang eh. Pwede hubang 10 hanggang 20? Lagpas naman doon. Lagpas, 20. Dumating sa point na 20. Saan po kayo nagsusupply ng mga unang-una yung inyong sinusupplyan?
una kami nakapag-try sa isang department store din. Kaya lang, humina yung isang department store na yon. Nung humina, nag-try ako dito sa malaki natin department store na yun. Banggitin na natin, SM. SM. Malaki din tulong, din naman ang nagawa ng SM. Yan hoy kung tawagin eh, SM Collection, hindi ko ba? Malaking tulong din dahil sinuportahan din kami. Yeah. Tinignan din nila na ang presyo namin ay mababa naman at nalaman din niya na maraming taong nangangailangan ng trabaho dito sa Bulacan. Talagang kasama na rin siguro ang pagtulong nila. Yeah. Miski ako man, dumating ako sa point na nagkaroon ng empleyado, ilang tao lang. Ang sakit na ng ulo ko. Lalo na to. Totoo yun. Paano nyo paliliwanag naman sa atin? Paano siguro, i-handle? hindi ko na rin maintindihan sa sarili ko. Parang na-immune na ako dyan eh. Pag naputulan ng kuryente, kailangan kami. Pag walang tuition, kailangan kami. Pag may sakit, kailangan din ako. Ngayon, pag gano'n, tumutulong ako. Huwag lang yung sasabihin sa akin na uuwi ako, magbabakasyon ako, gustuhin. Kailangan pa rin. Yun ang medyo tinututulan ko. Sana, pero yung may sakit, may naputulan ng kuryente, tuition, talagang tumutulong din kami. Kaya ipuntahin namin, ang laking tulong din sa kanila. Kaya ako ay hindi mayaman. Wala akong pera, marami akong tinutulungan. Mayaman po kayo. Hindi po pwedeng sabihin, isa po kayong bida. Ibang klase talaga ang pinagdaanan ni Miss Cora. Hindi naging hadlang sa kanya para tumulong sa iba. Kaya naman ibinabahagi rin niya ang kanyang mga natutunan mula sa mga experiences na napagdaanan niya. Kaya abangan ng mga bidang storya. Very inspiring na, charitable pa, dito lang sa Bidang Pinoy. Mamaya sa pagbabalik ng Bidang Pinoy, abangan ang payo ni Inang Cora para sa mga gustong magsimula ng negosyo. Kailangan lagi ang itaas. Kasama natin. Dapat masipag at matyaga. At ituturo sa atin mamaya ang paggawa ng special na fruit salad ice candy.